Nanghiram umano ng lisensya si Bryce Hernandez para makakuha ng mga proyekto na nagkakahalaga ng nasa 1.8 billion pesos. Inilahad yan ng state witness na si Sally Santos sa pagdinig ng ikatlong dibisyon ng Sandigan Bayan noong Miyerkules para sa piyansa sa kasong malversation laban sa dating Senador Bong Revilla at ibang kapwa akusado nito, kabilang si Hernandez. Si Santos ang may-ari ng contracting company na Sims Construction, samantalang si Hernandez naman ang dating Assistant District Engineer ng DPWH sa Bulacan. Ayon kay Santos, nakasekure umano ng 42 proyekto si Hernandez mula 2024 at 2025 nang hiramin umano nito ang lisensya ng Sims Construction. Ang kapalit umano nito ay 3% na royalty mula kay Hernandez. Labag sa batas sa pagpapahiram ng kontrata at pinagbabawal din makilahok sa mga project ang mga kawani ng DPWH. Sabi ni Santos, nakatanggap siya ng nasa 80 milyon na royalty mula kay Hernandez. Pero ayon sa kanya, nasa 20 milyon pa lang ang ibabalik niya sa pamahalaan bilang kapalit sa kanyang partisipasyon sa Witness Protection Program. Nasitayan ni Associate Justice Ronald Moreno. Pero sabi naman ni Santos ay may mga ibebenta siyang property para makumpleto ang pagbabalik ng nasabing halaga. Pumukaw din sa pansin ni Moreno ang isang proponent umano ng isa sa mga 42 proyekto. Tinanong din ni Moreno kung sino ang SBR na proponent sa isang project sa Pandi na nagkakahalaga ng nasa 100 milyon. Sinabi ni Santos na hindi niya kilala kung sino ang SBR na tinutukoy na proponent ng nasabing project. Mga mambabatas at senador ang karaniwang proponent ng isang proyekto. Diretsahan din tinanong ni Associate Justice Carl Miranda kung nagkaroon ba ng personal na dealings o transactions si Santos kay Revilla. Wala naman daw ganitong nangyari ayon kay Santos at inaasahan daw ng kampo ni Revilla ang sagot niya. For me, we will take it as it is. Number one, the witness categorically and clearly stated as by the court if she had ever dealings with former Senator, and she categorically clearly and expressly stated na wala. So we will leave it at that. That is the testimony of the witness. Magpapatuloy ang pagdinig sa piyansa sa kaso ni Revilla at kapwa-akusado nito hanggang April 24. Nagbunsod ang kaso nila sa umano'y ghost project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga sa mahigit 70 milyong piso. At dyan ang pinakahuling kaganapan mula rito sa Sandigan Bayan, lungsod ng Quezon. Ako si John Eric Mendoza, nag-uulat para sa Inquirer.